Nangangamba ang mga magsasaka para sa kanilang kita sa 2025. Kasunod yan ang anunsyo ng Agriculture Department na magmumura ang bigas sa Enero. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Yan ang aking estimates. Anunsyo ito kahapon ng Department of Agriculture kaugnay ng mas mababang presyo ng bigas pagdating ng Enero ng susunod na taon. Marami pa tayong stocks yung stocks na imported na nabili ng mahal, paubos na. But the problem is, maraming nabiling local palay at a very high price, 30 pesos per kilo from January to June of this year. Marami pang stock nun. So, but paubos na rin tingin ko by November yan. Sang-ayon dyan ang Samahang Industriya ng Agrikultura dahil nalalapit na raw ang anihan simula katapusan ng Oktubre hanggang Disyembre. This coming ani is mga 8 to 9 million metric tons. Hopefully, abot tayo ng mas malaki pa kung ang bili natin ng palay is 23 pesos. Doon magkakaroon ng pagbaba ng presyo yung bigas natin by January. Ganyan din ang paniwala ng grupong Federation of Free Farmers. Ang tanong, kung mananatili bang mababa ang presyo ng bigas? Parating na kasi yung ani natin. So even without the tariff cuts, the prices will naturally go down. We don't see any reason why the DA is so obsessed with bringing down the prices of rice when hindi naman sila ang nagtulak niyan. Ang susunod na tanong dyan, how about after January? Mananatili bang mababa yan? Pero kung good news sa mga mamimili ang inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas, sa anunsyo raw ng DA, asahan ng liliit ang kita ng mga magsasakang Pilipino sa anihang darating. Dapat yung mga miller and traders bumili ng mas mababa na palay para makuha yung 7 pesos. Yung mga traders ngayon na bumibili na ng palay ng mga magsasaka dahil harvest time na, kaya ang nangyayari ngayon, binababaan nila yung presyo ng palay para maniguro sila na pagdating ng October, November, kikita pa rin sila. Sa Paway, Ilocos Norte, malungkot na nga ang ilang magsasaka na nakausap ng GMA Integrated News. Mahirapan kami, mga magsasaka. Mahal yung yung binibili namin ng abono. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lumabas na nasa 5 pesos ang paggalaw sa imported regular milled rice, 3 pesos and 71 centavos naman sa well-milled, mula nang babaan ang tarif ng imported rice. Pero ang local regular milled bumaba lang ng 72 centavos at 53 centavos naman ang well-milled. Kapwa ay giniit ng Sinag at Federation of Free Farmers na hindi ang Executive Order 62 na nagbaba ng rice tariff sa imported na bigas ang dapat pasalamatan sa inaasang pagbaba ng presyo. Dapat nga raw pawalang bisa na ang EO. Sa pag-aaral ng FFF, mula nang pirmahan ni Pangulong Marcos ang EO 62 nitong June, hindi naman gaanong bumaba ang presyo sa pagpasok na imported rice na mas mababa ang taripa. Sa halip, kumita ang mga rice importer ng tinatayang 5 billion pesos, sabi ni Montemayor. Kung sasabayan pa yan ng cheap imports because of the tariff cuts, parang overkill na siya. Yung natipid ng mga importers sa tariff because of the tariff cut, naglalaro ng 6 pesos per kilo. Hininga namin ng reaksyon dito ang Malacanang at Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.